Miyerkules ng Abo, sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa, ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus. Tanda ng pagdadalamhati at pagsisisi sa kasalanan, ipinapahid sa ating mga noo ang abo. Subalit itong tanda ng pagsisisi ay dapat na may kaakibat na tunay na pagbabalik loob ng pagbabago ng isip at puso o metanoia. Umaasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos sapagkat batid nating hindi sapat ang sarili nating kakayahan upang mapawi ang ating kasalanan. Magsitayo na po ang lahat. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang papuri ay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon sa umagang ito upang simulan natin ang panahon ng Kwaresma, ang panahon ng paghanda para sa makahulugang pagdiriwang na misteryo paskwal ng ating Panginoon, pagpapahayag ng kanyang dakilang pag-ibig sa atin na nagkaloob ng ganap na kaligtasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman, ang pakikipagtunggalian bilang makapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Ang mga salita ni Propeta Joel ay isang taimtim na panawagan at pagpapahayag tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. May dahilan tayong magbalik sa Diyos
sapagkat puno siya ng kabutihan at habag para sa atin. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trompeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito, mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumahan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aki likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang Kwaresma ang panahon kung kailan dapat tayong higit na magsikap na lumapit kay Jesus, na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Hinihikaya tayo ni San Pablo na malugod nating tanggapin ang mga biyaya ng mapagligtas na pag-aalay ni Kristong Anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat
ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos sa atin. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tignan ninyo, ngayon na ang araw, ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Ang tinig ng buong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan, ang ngiti niya't kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang inyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto sa kakamanalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot
tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang ang nakaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Sa umagang ito, mulit-muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang simulan natin ang panahon ng Kwaresma. Ang Kwaresma ay 40 araw na paghahanda para sa makahulugang pagdiriwang ng Misteryo Pascual ng ating Panginoon. Naalaala niyo pa ba kung ano ang kahulugan ng Misteryo Pascual? O sa in English, the Paschal Mystery of Christ. Ang Misteryo Pascual o ang Paschal Mystery of Christ ay ang kaniyang pagpapakasakit, ang kaniyang kamatayan, at ang kaniyang muling pagkabuhay. So tandaan po ninyo ito. Kapag narinig ninyo, the Paschal Mystery of Christ is the passion, death, and resurrection of Jesus. Ang kaniyang pagpapakasakit, ang kaniyang kamatayan sa krus, at ang kaniyang muling pagkabuhay. Bakit paghahandaan natin itong Misteryo Pascual? Kasi sa misteryong Pascual na ito ay ipinapahayag ng Diyos ang kaniyang dakilang pag-ibig. Kung paano niya tayo minahal. At ang kaniyang pag-ibig ay hindi lamang sa pagsabi sa atin na I love you 3 times a day. Hindi lamang sa pamagitan ng kaniyang mainit na yakap sa atin. Hindi lamang sa pamagitan ng pagtugon at pagkaloob sa ating mga hinihingi, ating makahilingan at mga panalangin. Bagkos ang kaniyang pag-ibig ay kaniyang ipinahayag sa pamagitan ng kaniyang pagpapakasakit, sa kaniyang pag-alay ng kaniyang buhay, sa kaniyang pag-ula ng kaniyang dugo, pagpakamatay sa krus, paghihirap, at ang kaniyang muling pagkabuhay. Ganun tayo kamahal ng Diyos at ganun na lamang na dapat tayo ay maghanda. Hindi basta-basta yung kaniyang ginawa dahil tayo ay kaniyang minahal, dahil tayo ay kaniyang inibig. Alam na alam natin ang pasyon ng ating Panginoon. At sa pasyong iyon ay kaniyang ipinahayag ang kaniyang pag-ibig sa atin. Kaya nitong panahon ng Kwaresma, tayo ay inaanyayahan na kailangan tayo ay maghanda. Para bagang sinasabi sa atin mula pa kahapon, mula pa noong nakaraang linggo, ibinigay sa atin ng Diyos ang lahat. Ang lahat-lahat ay kanyang ginawa para sa atin. Dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang pagmamahal. Kaya kailangan sa loob ng panahon ng Kwaresma, tayo ay maghanda. At ano mga paghanda ang dapat nating gawin? Mula sa ating unang pagbasa hanggang sa ating ebanghelyo, tinuturuan tayo ng konkretong mga dapat nating gawin na paghahanda. Sa ating unang pagbasa, tayo ay inaanyayahan ni Propeta Joel
na kailangan tayo ay magbalik loob sa Diyos. Magbalik loob sa Panginoon. Pagsisihan at talikdan ang ating mga kasalanan. Tayo ay pinaalalahanan na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Parang tayo ay kaniyang inaanyayahan, magbalik loob ka sa akin. Mahal na mahal kita. Kahit gaano man kalaki, kadami o kabigat ang makasalanan na iyong ginawa, kung ikaw ay kapakumbabaang humingi ng kapatawaran at magbalik loob sa akin, ay handang-handa pa rin kitang tanggapin at yakapin dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya sa pamagitan ni Propeta Joel, tayo ay inanyayahan na tayo ay magbalik loob sa Kanya. At ang ating ikalawang pagbasa, tayo ay inanyayahan na nitong panahon ng Kwaresma, tayo ay inanyayahan na maging malapit sa Panginoon. Come closer to Jesus. Come nearer to Jesus. Sit beside with our God who loves us so much. At ito ay magagawa natin sa pamagitan ng ating mga pananalangin. If we pray, we sit beside Jesus. If we pray, we come closer to God. If we pray, we come near to our Savior. Yun yung paalaala sa atin ng ikalawang pagbasa. Na kung feeling natin parang malayo tayo sa Panginoon, ditong panahon ng Kwaresma, pagsikapan natin na tayo maging malapit sa Kanya. Na madama natin ang Kanyang mga yakap, na maranasan natin ang Kanyang pagmamahal. At mangyari lamang ang mga ito kapag tayo ay lumalapit sa Kanya. So parang karugtong kapag ikaw ay magbalik loob, bumabalik ka sa Kanya, you come closer to Him. Kapag ikaw ay magbalik loob, ikaw ay bumabalik sa Kanya, pumupunta ka palapit sa Kanya. At ito ang paanyaya sa atin, nitong panahon ng Kwaresma, 40 days, na inanyayahan tayo na maging malapit sa Panginoon, magbalik loob sa Kanya. Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoong ito. At sa ating Ebanghelyo, tayo ay inanyayahan na maging AFP. Maging sundalo ni Jesus. Hindi Armed Forces of the Philippines, kundi almsgiving, fasting, and prayer. AFP. Maging sundalo ng Panginoon. At tayo ay magiging sundalo ng Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan na hindi na dapat ipaalam sa ibang tao. Tulad ng paglilimos, tulad ng pag-aayuno, at tulad ng panalangin. So, ibig sabihin, ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagtulong sa kapwa. Pagkakaloob o pagpapahayag ng ating malasakit sa makapatid nating higit na nangangailangan. Ito ay gagawin natin na kahit ang matalik nating kaibigan o ang malapit sa ating buhay ay hindi nakaalam. Ang pagpapahayag ng ating malasakit, ang pagtulong sa mga nangailangan ay tanda ng ating pag-ibig at pagmamahal sa iba. Pangalawa, tayo ay inaanyayahan na mag-aayuno. At kapag pinag-usapan natin ang pag-aayuno, akala natin sa pagkain lamang. Ang pag-aayuno ay hindi lang sa pagkain. Hindi ka nga kumain ng karne, pero gumawa ka naman ng kasalanan.
useless. Kaya nga ang Catholic Bishops Conference of the Philippines nag-anyaya sa lahat ng mananampalataya na nitong panahon ng Kwaresma ay mag-aayuno daw tayo sa social media engagement. Ibig sabihin, bawas-bawasan natin ang paggamit ng ating cellphone. Kundi dagdagan natin ang ating oras para magbasa ng Biblia, magdasal at magnilay. Kung noon, 30 minutes o 1 hour ka na nagfi-Facebook, pwede ba nitong panahon ng Kwaresma, 15 minutes na lang? Para ang 45 minutes ay para sa pagdadasal, pagninilay at pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito yung challenge ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, na mag-aayuno tayo in social media engagement. Lalong-lalo na ang pag-i-engage sa mga Facebook, sa Messenger, at higit sa lahat ang pag-i-engage natin sa mga peking balita o fake news na ating nababasa sa mga social media. At ang pag-aayuno, sabi ko nga, ay hindi lang sa pagkain, kundi pag-aayuno sa paggawa ng mga masama. So, ibig sabihin nitong panahon sa Kwaresma, sana mabawas-bawasan ang paggawa natin ng kasalanan. Ang paggawa natin ng hindi mabuti, sana mabawas-bawasan. At kung pwede lang, maitigil natin ang paggawa ng hindi mabuti sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At pangatlo, tayo ay inanayahan na tayo ay manalangin. Dagdagan pa natin ang ating oras at panahon sa pagninilay. Kapiling natin ang Panginoon. Dagdagan natin ang ating oras sa pagdarasal. Kapiling natin ang Diyos. At maya-maya ay papahira ng abo ang ating mga noo. Bakit hindi sa pisngi? Bakit hindi sa labi? Bakit hindi sa mga kamay? Bakit sa ulo? Ito ay paalaala sa atin na sana isaisip natin, hindi natin kakalimutan ang pag-ibig ng Diyos. Na hindi natin sana makakalimutan na mahal tayo ng Panginoon. Na sana itatak natin palagi sa ating isipan kung paano tayo minahal ng Diyos. At kapag naitatak natin sa ating isipan ang krus, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ito sana ang magikayat sa atin na seryosuhin natin ang paghahanda. Dahil ang ating pinaghahandaan ay seryosong ipinahayag ng Diyos ang kaniyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Kaya mga minamahal na kapatid, sana nitong panahon ng Kwaresma, ihanda natin ang ating mga sarili upang maging makahulugan ang pagdiriwang natin sa pag-alaala ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng Misteryo Pascual. Magbalik loob tayo sa Panginoon. Magsisi tayo at talikdan ang ating makasalanan. Pagsumikapan natin na maging malapit sa Panginoon. At sana tayo ay maging sundalo ng Diyos. Tayo ay maging AFP ng Panginoon. Almsgiving, fasting, and prayer. Nang sa ganon ay maging makahulugan ang ating paghahanda sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Kapatid, wag na wag mong kalimutan, mahal na mahal ka ng Panginoon. Iniintay ka niya. Kaya magbalik loob, pagsisihan at talikdan ang iyong mga kasalanan. At pagsumikapan na maging malapit sa Kanya sa lahat ng oras ng iyong buhay. Pagsumikapan na maging tunay na sundalo ni Kristo sa pamagitan ng pagtulong sa kapwa, sa pamagitan ng pag-aayuno sa lahat ng kasamaan, at higit sa lahat, sa pamagitan na mataimtim na panalangin. Amen. Magsitayo po tayo.
Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang May Kapal upang ang abong sa ulo natin ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinukupkup mo at itinatampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Marapatin mong kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Magsitayo po tayo. Mga kapatid, buong kababaang loob tayong lumapit sa mapagpatawad at mapagmahal nating Diyos at sabihin natin, O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Para sa simbahan, pagkalooban mo sina Papa Leon, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko ng pusong nagsisisi para sa makabuluhan at mabungang panahon ng Kwaresma. Manalangin tayo. O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, bigyan mo sila ng pusong nakababatid sa iyong awa at kagandahang loob at gawin nilang pamantayan ang mga ito ng tapat nilang paglilingkod sa mga mamamayan. Manalangin tayo. O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Para sa aming lahat na nagtitipon ngayon, naway makatagpo kami ng kapanatagan sa iyo, Ama, habang aming pinagninilayan ang aming mga pagkukulang sa iyo at sa isa't isa. Manalangin tayo. O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Para sa mga dukha at inaapi, hipuin mo ngayon ang aming mga puso tungo sa pagturing at paglilingkod sa kanila bilang mga kapatid naming agarang nangangailangan. Manalangin tayo. O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Para sa yumaong mga mahal namin, salubungin mo sila at papasukin sa walang hanggang kaharian at tangkilikin sa iyong mapagmahal na yakap. Manalangin tayo. O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga hinaing ng ating pamayanan, at ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang makahilingan ng iyong mga anak, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagdalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami paginapating makinabang sa iyong anak na para sa aming nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas rin. sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa na iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang makaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo
Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabubuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Santo Papa, di Pablo Virgilio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulo sa tukso, at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na lubos-lubos ang pagmamahal sa atin. Siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan na ang kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y alay ang aming papurit pasasalamat, sa kanya'y sangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Birhen ng banal na puso ni Jesus, ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus, ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat at paalala. Patuloy po natin pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, ang Ministry of Altar Servers, ang Lay Eucharistic Ministers, ang Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, ang Ministry of Lectors and Commentators, at ang Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming. Pasalamatan din natin ang nanguna sa ating banal na misa na si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Patuloy po natin suportahan ang isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas tuwing misa. Ito po ay pinamamahagi sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. At patuloy din po nating suportahan ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapatayo ng ating kumbento dito sa tahanan ni Maria. Ito po ay kinakailangan upang tayo ay maging Quasi Parish. Nawa, suportahan natin ang ating proyekto na ito. At mga paalala pa po, sisimula na po ang Daan ng Krus o Station of the Cross sa February 20, Biyernes, sa bawat chapel. Ito po ay gagawin tuwing Biyernes sa panahon ng Kwaresma. Paalala po sa mga apostoles na magkakaroon po sila ng recollection sa Biyernes, February 20, sa ganap na alas 7 ng gabi sa Woodcraft. At ang Ministry of Altar Servers ay nag-aanyaya sa mga batang lalaki na may edad 10 pataas, binyagang Katoliko at nakatanggap na ng unang pakikinabang o First Communion na nais maglingkod sa dambana ng Panginoon. Para sa mga interesado,
makipag-ugnayan lamang po sa mga miyembro ng altar servers o sa inyong mga chapel leaders. Inaanyayahan din po ang mga batang may edad 9 to 12 years old, babae man o lalaki, na sumali bilang angels sa darating na salubong. Ipasa lamang po ang mga pangalan ng sasali sa inyong chapel leaders. Ang orientation at first practice po ay sa March 1, Linggo, 1:00 ng hapon, dito sa tahanan ni Maria. Maraming salamat po. Sumuli tuwing Biyernes ay magkakaroon ng Station of the Cross ang lahat ng mga chapels na nasasakupan ng mission station. At nai-endorse na po natin sa Manila District ang pag-apply natin bilang quasi-parish at naipasa na natin ang first step. No? So, tinanggap ng Manila District na ang ating application na tayo ay magiging quasi-parish. No? Meron silang mga additional na suggestion. At sa darating na Lunes, sa provincial conference ng MSC, ay i-endorse po ng Manila District ang pag-a-apply natin bilang quasi-parish. So ipagdasal po ninyo na sana ma-approve ng lahat ng mga MSC, Luzon, Visayas, Mindanao ang ating pag-apply bilang quasi-parish. Pag na-approve na nila, i-endorse na iyan ng MSC sa Diocese of Caloocan. No? At sa Diocese of Caloocan, parang wala tayong problema dahil si Bishop mismo ang siyang nagpupursigi na mag-apply na tayo for quasi-parish. So yung medyo mainit nating mapagdaanan ay sa darating na linggo, next week, no? Kapag ito ay ipapasa sa MSC, no? So ang mga pari, mga representatives ng mga pari mula sa Nueva Ecija District, mula sa Cebu District, sa International Community, at sa Butuan and Surigao Districts ay magkakatipon-tipon at isa sa mga pag-uusapan ay yung pag-i-endorse natin na mission station to become a quasi-parish. No? So sana ipagdasal natin na i-approve po nila. No? So gawa sila ng resolution ng conference, MSC conference ay nag-a-approve na maging quasi-parish tayo. Tapos i-endorse po iyon sa Diocese of Caloocan. At kapag nasubmit na doon, so ang Diocese of Caloocan naman na mag-decide kung tatanggapin nila ang pag-a-apply ng MSC para sa mission station natin na magiging quasi-parish. No? So marami tayong kasama na mga MSC na very and highly recommended na maging quasi-parish tayo. Ito ay may kakaiba na maging parokya sa lahat ng maparokya sa Pilipinas in the future. No? Dahil ang ating parokya ay no arancel system. At palakasin pa natin, yun yung suggestion nila, na palakasin pa natin ang stewardship program, yung tinatawag nating sambayanihan o balik handog. Kasi wala na nga tayong arancel system, tayo ang magpapatunay sa buong Pilipinas, napaka-survive pa lang isang parokya kapag walang bayad ang mga sakramento at mga pamisa. Mabuhay ang isang parokya sa pamagitan ng balikandog o sambayanihan ng community. Dahil ang community ay nagkakaisa, nagtutulong-tulungan at nagdadamayan. So wala pa ito sa buong Pilipinas. Baka tayo pa lang ang maging una at baka maging modelo ng iba pang mga parokya sa buong Pilipinas kapag na-approve tayo na maging parokya later on. So sana tulong-tulong tayo sa sasagawa nito upang itong ating pangarap ay maging ganap. So maraming salamat at I need your prayers kasi akong mag-present, no? So kailangan ipaglaban natin na handa na tayo maging quasi-parish.
Mayroon tayong backup, si Father James Espuerta, si Father Tans Ligaspino, no? At iba pang, sana suportahan tayo nila Father Richard, Father Richie, kasi sila yung mga representatives ng iba, no? At silang may alam kung paano nabuo itong mission station. Sana yung mga past na na-assign dito na naging kasapi ng provincial conference ng MSC ay samahan tayo na ipaglaban para maipasa ang resolution na ito na tayo ay magiging Quasi Parish. Hindi madali kasi debatihan yan ng maraming magki-question yan. No? So, handa naman tayong sagutin. Ready naman yung ating mga documents, pati yung mga financial reports po natin ay na-ready ko na. Para kapag yun yung kanilang itatanong ay mayroon tayong ipakita at maipatunay na kayang-kaya natin na magiging Quasi Parish na. So, thank you so much at patuloy nating ihanda ang ating masarili at ang ating community upang maging meaningful ang pag-celebrate natin ng Holy Week. Maraming salamat. Magsitayo na po tayo. Pagkatapos ng misa, wag na lang tayo muna mamalakpak bilang bahagi ng ating pagninilay at paghanda nitong panahon ng Kwaresma. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Naway rin. pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Naghihintay ang ating Panginoon. Magbalik loob tayo sa Kanya. Salamat sa Diyos.